Yato na sa wakas mga kakwento. Ang monster ng Japan na current undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue, pinatay na raw sana ang kislap ng kasikatan na the only boxing 8 division world champion na si Manny Pacquiao kung may mga malalakas ang daw ng mga boksingero sa era ni Inoue. May posibilidad nga ba na may gitan pa si Pacman? Ang Top Rank Boxing Promotion said sa wakas nagsalita na at meron din ibinunyag si Inoue kung papalag na ba siya kay Gervonta Davis at Shakur Stevenson sa taong 2025. Dito po galing mga kwento ang balitang ibabagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na! Posible ba na mahigitan ng Monster and Pacman? May mga salitang binitawan ng halimaw ng Japan ng mga posibilidad at sinabi niya na hindi ang pera ang dahilan kung bakit siya nagbo-boxing. Ibabagi lang ni Mr. Kwento kung ano nga bang nilalaman ng Japanese report na ito. Dahil alam niyo ba mga kakwento na itong si Todd Dubov ang presidente ngayon ng Top Rank na nagbahagi ng boxing documentary na The Fight Life na broadcast dito na American Sports Channel na ESPN. Sa hindi pa nakakaalam, itong si Todd mga kakwento ay naging asawa niya, ang anak ng legendary boxing promoter na si Bob Arum. At ayon sa head ng Top Rank, sa simula na pumasok siya sa boxing industry, 4 na mga boksingero ang para sa kanya ng mga magagaling at yan ay walang iba kundi sina Naoya Inoue, Floyd Mayweather Jr., Miguel Cotto at syempre para sa kanya and the great Manny Pacquiao. Kasi Pacman talaga para sa kanya ay nasa ibang level sa kanilang lahat. Kailang kanyang mga suntok ay nilaraw tulad ng tunog ng pinaputok na baril. At dahil sila Inoue at Pacman ay parehong mga boksingero mga Asyano, hindi maiiwasan na sila talaga ay may pagkumpara. Pero inamin mismo ng Top Rank na ang bata nila ngayon na si Inoue ay talagang malabo raw talaga na madampasan niya itong si Pacman na isang 8 division world champion. Pero kung sakali isa lang nila si Inoue sa mas mataas na timbang at may sikat na mga boksingero ang kanyang harapin at tatalunin niya tulad nilang nina Tank Davis at Stevenson, ay medyo makakabon na si Inoue sa kasikatan raw ni Pacman. Pero mismong si Inoue na raw ang umamin noon pa na hindi talaga pera ang habol niya kaya siya ay nagbo-boxing. Hindi dahil malaki ang kikitain niya na lalaban siya sa mas mabigat na timbang ay aakyat na siya dahil mananatili siya sa timbang kung saan siya komportable at wawasakin niya kung sino man ang nag-aangasan sa kanyang divisyon. Kaya sinabi dito mga kwento na sayang lang talaga dahil medyo hinalas itong si Inoue sa panahon niya dahil wala nang mga malalakas na mga boksingero tulad ng kapanahonan ni Pacman. Nandun sina Marco Antonio Barrera, Eric Morales at Juan Manuel Marquez. Kaya ibig sabihin dito mga kwento, kasali na sa magtinatawag nila na mahina ay sina John Riel Casimero, Carl James Wonderboy Martin at iba pa. Mabuti na lang daw dahil nandyan itong si Morjan Akhmadalib at itong si Jonton Nakatani. Nako naman. Mga kwento, ikaw rin ba ay sang-ayon sa panahon ni Inoue ay walang malalakas raw? Hindi raw katulad sa kapanahunan ni Pacquiao. Itong si Inoue, kaya niyang si Pacman ay malalampasan at matatalugan. Ikaw kakwento, ano naman ang masasabi mo dyan? At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Zaldi Chris Medrano, kay kakwentong Benny Buginia, kay kakwentong Jack Muniedo, at kay kakwentong nanonood ngayon, shoutout siya dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nga po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.